Okay, magandang gabi po sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon sa Donmar TV. Pag-usapan natin ang mga trending na balita ngayong araw na ito, no? Ano ba yung mga trending na balita na ating pag-usapan ngayon? Heto, una nating pag-uusapan itong si Pokwang nagsalita na patungkol po dito sa nangyari sa kanyang kapatid. Nag-trending yung video patungkol doon sa kanyang kapatid na may sinapak po, no, na lalaki na may kasama pong bata na sobrang umiyak yung bata. Ay yun pala, napag-alaman natin na kapatid pala yun ni Pokwang. Kasi marami po ang mga kumakalat na mga post na nadamay na ang pamilya ni Pokwang. At meron pong sinabi si Pokwang po dito na medyo yung iba, meron ngang isang kongresista na medyo foul na yung mga post. Okay, mamaya pag-usapan natin yung patungkol kay Pokwang. At pangalawa natin pag-usapan ay trending na trending itong replika ng Statue of Liberty na bumagsak doon sa Brazil, no? At ang dahilan raw dito bakit bumagsak yung Liberty ay sa sobrang lakas ng hangin. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, ha. Kasi po ano parang delikado yung nangyari. Okay, mamaya, ha, kasi alamin natin yan kung meron bang nasaktan o wala. Ito, trending rin itong si Mayor Basti Duterte sa Davao City na yung ginawa ng Marcos administration na premature opening ng Coastal Road ay hindi po nagugustuhan nitong si Mayor Basti Duterte kasi po delikado raw. At mukha yatang pinipilit itong i-open, no, para magpasikat na naman ang administrasyong Marcos. Kaya pakinggan natin ang statement ni Mayor Basti Duterte patungkol po dito. Gaano kapalpak itong ginawa ng administrasyon para lang magpasikat. Hindi na sa sobrang pasikat ng administrasyong Marcos ay hindi na sila nag-isip ng safety ng mga kababayan sa Davao. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. At heto, pumutok rin itong issue na ito sa social media, itong 40 million na isinasauli sa DOJ ng dating DPWH official na ito raw mga pera na ito na 40 million na ito galing raw ito sa mga illegal na projects. Isinauli nila sa DOJ. Mamaya, pag-usapan natin ito kasi magre-react tayo dito. Okay? Ano bang masasabi natin dyan? Sip-sip ba ito? Ito ba ay sa tingin ninyo okay na ang taong bayan dahil sinauli nyo yung pera? Malaman natin yan mamaya sa ating opinion reaction. At last but not the least, no, kung aabutin pa tayo ng oras, ay pakinggan natin itong interview, itong si Attorney Panelo. I think anak ito ni Attorney Panelo na nagsalita po siya patungkol sa kanyang opinion sa mga kritiko ni VP Sara na ginawang racket itong impeachment complaint nila kay VP Sara. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong ating vlog ngayon para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayong araw na ito. Okay, like and share na. And sa mga first time lang dito sa Donmar TV, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, ha. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? Pindutin nyo lang yung subscribe button na yan. Okay, so simulan natin kaagad kasi dami nating topic ngayon. So heto, ang nangyari kasi, yung nasa ilalim, yung makikita nyo sa ilalim ni Pokwang, ayan, yung nagkakariton dyan, no, yung mama, ay
meron siyang kasama na bata. Siguro anak niya, no? Na iyak ng iyak. Kasi hindi po nakita sa video kung ano po ang pinanggagalingan ng kanilang away. Sabi nga ni Pokwang, there's always two sides of the story. Sa mga nakita lang natin sa video at sa ano ang nangyari before sa video. Okay? Pero ganon pa man, napuno ng batikos itong kapatid ni Pokwang nang sapak ng isang ale. Kasi hindi po maganda, nakasasakyan ka, tapos itong nagkakariton, kawawa, no? Naghahanap buhay, pinalo mo. So hindi talaga maganda tingnan sa mata ng publiko. Tapos meron pang kasamang batang anak. Ewan ko lang ha kung batang anak niya yan, pero hindi mo man lang hindi ka lang man nag-adjust, no? Pinakita mo talaga sa bata na sinapak mo yung tatay niya. 'Di ba? So, kahapon binalita na kinuna na ng lisensya ng LTO itong kapatid ni Pokwang. Nung nakita ko nga itong video na ito, hindi ko akalain na kapatid pala ito ni Pokwang. Saka nalaman ng mga netizens na kapatid pala ito ni Pokwang noong marami ng post sa social media na pati si Pokwang nadamay sa post. Pamilya ni Pokwang nadamay sa post. Pero heto, no? Pakinggan natin yung side ni Pokwang naman, no? At tayo po'y magre-react dito. Okay, play. Ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyota puti. Kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, ang galing. Paalala lang po na... So, kinonfirm sa video na ito ni Pokwang na talagang kapatid niya ito. Okay? Ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring po isa kami... Actually, tama si Pokwang doon, no? Na nagkamali man ang kanyang kapatid, no? Hindi. Ang may sala dito, talaga yung itong mama lang ito, itong lalaking itong nanapak. Nadamay si Pokwang, no? So, tama si Pokwang nung sinabi niya na ang kasalanan ng kapatid ko ay hindi ko kasalanan. Okay. Kasi pero in example niya, ang kasalanan ni Pedro ay hindi po kasalanan ni Juan de la Cruz. In general, ang example. Pero dito, kung ilagay natin sa sitwasyon ni Pokwang, ibig sabihin ni Pokwang, ang kasalanan ng kapatid ko, kasalanan niya ay hindi pwedeng ipasa sa akin. Kasi siya naman yung gumawa ng ganyan. 'Di ba? Yan ang ibig sabihin ni Pokwang. Pero ang epekto. Kasi po merong mga taong bayan o mga netizen na hindi na iisipin yang palusot ni Pokwang o pinagsasabi ni Pokwang kahit nga tama si Pokwang. Ang iisipin ng taong bayan ay nanapak ang kapatid ni Pokwang. So, yung iba, alam nyo naman, ang daming mga magja-judge kaagad, sasabihin talaga yan na, ganyan pala sila Pokwang. Mata pobre pala itong mga pamilyang Pokwang. Merong mga taong bayan na ganyan ang iisipin. 'Di ba? Kaya ikaw na kapatid ni Pokwang, no? Hindi mo inisip na pwedeng marami pong madadamay sa ginawa mo. Sa pagsapak mo, akala mo siguro, na pinanganak pa tayo ng 1990s o 2000 na wala pang medyong camera. Ngayon, ang dami na. Ang dami ng mata ngayon. Ang dami ng camera ngayon na pwede kang videohan kapag meron kang gagawing pang-aabuso sa kapwa mo tao. Sa ginawa mong yan, pati tuloy yung artista na kapatid mo ay nadamay, napahiya. Kasi popular si Pokwang. Pati ang pamilya ni Pokwang nadamay, napahiya. Kaya lagi nating iisipin, kahit gaano kainit ang ating ulo, no, sa road rage, kalma tayo. Hindi pa ba tayo natuto na meron ng mga namamatay?
na dahil diyan sa road rage. Dahil ang inisip lang nila yung the moment na galit sila sa sitwasyon ng road rage. Hindi na nila inisip kung ano ang posibleng mangyari o epekto nito sa future sa gagawin mo. 'Di ba? Eto ngayon, nagsalita si Pokwang dahil sa kagagawan mo. Play. apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanya nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. So si Pokwang nag-promise ha na dadalawin niya yung bata, na naawa si Pokwang sa batang umiiyak, dadalawin raw niya. That is a sign of pakikiramay sa ginawa ng kanyang kapatid, no? Sana naman Pokwang, bigyan mo na ng lahat ng ano, dahil makikita mo naman sa sitwasyon nila, ang hirap-hirap ng buhay nila. Bigyan mo ng sapat na maa-appreciate ka pa ng taong bayan, Pokwang. Bigyan mo ng pamasko, bigyan mo ng hanap buhay itong mga taong ito, no? Yan lang maipapayo ko diyan kay Pokwang. Bumawi ka ngayon, Pokwang, sa kasalanan ng ginawa ng kapatid mo, di ba? Para sasabihin ng taong bayan, yung mga judger dyan ng mga taong bayan na, ay, mabuting tao pala itong si Pokwang, maganda pala ang puso nito. Kasi yung iba dyan, iniisip na, kung ganyan yung kapatid, ganyan rin si Pokwang. Mata pobre. Kaya bumawi ka na, Pokwang, kung ako pa sa'yo, no? Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po dun sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na lagi may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi Yung, there is the other side of the story sa kapatid mo. Siyempre, yung kapatid mo, mag-e-explain yon bakit siya nagalit. Di ba? Kasi, kung laliman mo ang isip mo, if you are going to be open-minded lang tayo ba? Hindi naman siguro mananapak itong kapatid ni Pokwang kung walang ikinagalit niya. Di syempre, 'di ba? Nagalit siya. Pero ang mali lang dito, nagpadala siya sa kanyang emosyon, no? Hindi man natin talaga alam kung ano ang tunay ang nangyari, bakit na talagang lumabas siya sa kotse at sinapak niya itong mamang ito. So, sabi ni Pokwang, sa kanila na lang magkapatid 'yon na mag-usap-usap sila kung anong talagang nangyari. Pero Pokwang, no? Kayo man yung medyo public figure, mas popular, kawawa. Kawawa si Pokwang dito, no? Tapos etong sinapak, hindi pa naman nakita, no? Nakita yung mukha niya, hindi masyadong nakita yung mukha niya, pero nakita pa rin. Pero dito sa sitwasyon na ito, talo na sila Pokwang yung kapatid ni Pokwang, talo na sila dyan. Kahit hindi pa magdidemanda itong sinapak, no? Wala na, talo na. Napuno na ng batikos yung kapatid ni Pokwang. Wala na, talo na talaga. Binash na ng binash. Lesson learned. That's what you get kapag nakakalimutan natin na we are in public at yung sobra tayong mayabang, no? Kahit ako nga, no, kinokontrol ko talaga nung ako ay kapag ako ay mag-drive talaga ng ang daming mga pasaway na mga pedicab drivers dito sa amin, no? Pero hindi ko na lang pinapansin, no? Kasi kung papansinin mo, ikaw talaga yung madidihado, no? Bakit mo papansinin ang isang bagay na pwedeng ikakalat yan sa buong sa publiko, no? Dahil lang mag-away-away kayo, di ba? So hindi ko na lang pinapansin So ito ang nangyari niya, lesson learned ito sa kapatid ni Pokwang, na next time kung meron kang nakaalitan at sa tingin mo hindi po level ang status ng buhay ninyo, pagpasensyahan mo na, sir. Unless ipareha kayong nakasasakyan.
tapos may sala sa siya, ipaglaban mo yan. Pero in a professional way. Huwag ka na lang mananapak. Pwede man kayong bardagulan diyan sa kung mag-argumento kayo sa harap ng publiko, pero wag naman sanang ipakita nyo talaga yung tunay nyong ugali. Nakakahiya naman, 'di ba? Damage will be done. Ako ulit ng kapatawaran din po sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po? May mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema and pasensya na rin po kayo. Humingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. May sino kayo? Sabi ko, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi Kasi ang sabi po ni Pokwang dito, meron raw mga congressman na nag-post rin na taga Bicol raw. Sino kaya 'yon, no? Kilala ko 'yon, no? Ayoko lang banggitin dito. Ikaw, post ka ng post. Ang hirap sa atin, mambabatas tayo. Kung gusto mong makatulong dito sa sitwasyon na ito, ikaw, congressman ka, gumawa ka ng batas tungkol dito. Hindi yung magpo-post ka, sa kayabangan mo dahil congressman ka, pinahiya mo pa lahat. Kung babatikos ka, yung kapatid lang ni Pokwang, bakit mo idadama yung mga kapatid ni Pokwang at si Pokwang, di ba? Nagpakalat ka ng pictures. Ngayon, ako advise sa'yo, Pokwang, kasuhan mo. If you think na your rights are violated, kasuhan mo. Kasuhan mo. If sa tingin, i-screenshot mo na yung galing sa post niya, di ba? Kumuha ka ng mabuting lawyer, kasuhan mo dahil ipaglaban mo yung sarili mo na inaabuso ka rin nitong mga congressman na ito. Okay? Yun lang ang maipayo natin dyan. batas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag nating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha, yung asam po yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Dahil si Pokwang, hindi na po tungkol yan sa kapatid niya, no? Hindi na niya kinampihan yung kapatid niya. Tungkol na po yan sa sarili niya at sa pamilya niya ang ipinaglalaban niya, 'di ba? Hindi niya tinotolerate ang kapatid niya sa maling ginawa ng kapatid niya, kundi ang ipinaglalaban niya dito ang kanilang sarili na nadadamage na rin sa mga post ng mga ibang tao. Tapos congressman ka pa, itodo mo na yan, Pokwang. Alam ko kung sino yan, yung parang si Koke yung mukha. Yung asal nun. Heto, panoorin po. Ito yung balita kanina, replica ng Statue of Liberty bumagsak. Panoorin po natin, natumba ang replica ng Statue of Liberty sa Guaiba, Rio Grande do Sul, Brazil, dahil sa malakas na hangin dulot ng masamang panahon nitong Lunes, Desyembre 15. Wala namang naiulat na nasaktan. Ay, yan ang pinapasalamatan natin sa mga kababayan natin dyan sa Brazil. Ingat-ingat po kayo dyan sa insidente at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng Statue of Liberty. Ito po yung video, guys, panoorin po natin para for awareness lang, no? Yan. Ano ba to? Hindi pala pwede. Yan. Yan. Panoorin po natin. Tingnan nyo. Talagang maririnig mo yung hangin, no? Na sobrang lakas. Hindi ko lang alam, no? I'm not so sure about the weather sa Brazil. Na mahangin ba talaga dyan sa Brazil? Kasi hindi tayo medyo sa mga audience ko sa Donmar TV,
sa mga taga-Brazil natin dyan na manunood, talaga bang mahangin ang Brazil? Oh, yan ang nagtatanong lang tayo ha kasi po imagine that one ha, pinalid talaga ng hangin ng ah, ang Statue of Liberty. I don't know ha kung yan ay semento o made of ano yan. Bakit natumba yan? 'Di ba? O kayo mga Pinoy na mga taga Brazil, ingat-ingat po kayo diyan. Mahangin naman yung lugar nyo. Talagang maririnig mo yung hangin. O tingnan natin ulit ha, i-play ko ulit. Pakinggan nyo yung hangin, talagang maririnig nyo. O, play. Ayan. Talagang bumagsak siya, no? Talagang bumagsak siya. So, ayan, no? Sa mga taga Brazil dyan, mag-comment kayo. Anong masasabi nyo dito? Anong pinakadahilan? Wala bang nasaktan? Kasi naaabala kami kasi merong sasakyan sa ilalim, oh. 'Di ba? May naka-parking pa dito sa gilid. Sana walang tao diyan. Okay? So, yan, comment kayo diyan. Ato, punta naman tayo dito kay Mayor Basti Duterte na patungkol po sa premature opening ng Coastal Road ng Davao City. Delikado raw ayon kay Mayor Basti Duterte. Bakit ba ito delikado? At bakit pasikat na naman ang Marcos administration dahil sa proyekto na ito? Okay? Basahin natin para malalaman ninyo ang konteksto. Bakit nagalit itong si Mayor Basti? Ito yung statement ni Mayor. On the premature opening of the Coastal Road Segment B at December 15, 2025, ito binanggit ni Mayor Basti. DPWH will open only 2 of the 4 lanes of the Coastal Road Rojas exit today. Kaya nga tinawag na premature kasi pinilit na inopen ito na hindi pa pala dapat ito i-open. In compliance with the careless pronouncement of the President regarding its opening. Kasi itong ating presidente, alam mo naman, ang yabag, pasikat lang ang alam nitong presidente natin. Kasi walang pakialam yung bangag na presidente natin kung meron pong mga madisgrasya na mga kababayan natin, wala siyang pakialam dyan yung presidente natin. Kasi ipipilit nilang i-open ito itong coastal road na ito sa Rojas. Okay? The segment B of the coastal road remains under the jurisdiction of DPWH as it has not yet been officially turned over to the LGU. So, meaning to say, itong coastal road na ito, hindi pa ito na turn over sa local government unit ng nila Mayor Basti doon, no? So, syempre mag-i-inspect rin yung mayor kung pwede na bang daanan, 'di ba? Kung safe na ba sa mga kababayan nila kasi at the end of the day, hawak pa rin ng mayor of Davao kung ano man ang magiging mangyari diyan sa coastal road na iyan, 'di ba? Primarily because the project is still unfinished, meaning to say hindi pa tapos. According to DPWH, all 4 lanes are scheduled for completion by March 2026. So ngayon, December pa ngayon. Pero nakaschedule po itong matapos ngayong March. Ang tanong, bakit pinipilit na i-open ito? Hindi na ba tayo nag-iisip sa safety ng tao? Yan ang pinakamalaking tanong, di ba? During an inspection conducted by the Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board o itinatawag nito na DCRPAMB, December 14, it was observed that only 2 lanes were nearing completion. Meaning to say, 2 linya ng daanan lang ang natapos.
Meaning to say, hindi pa talaga tapos kasi 2 lane lang ang natapos. Delikado ito. In addition, there are no street lights or safety and traffic signages installed at the Rojas exit. So meaning to say, delikado talaga. Imagine na gagamitin mo itong coastal road na ito na walang sa gabi, walang ilaw. Tapos wala pang mga safety signage, yung 'di ba? Yung mga safety signage that includes yung double lane. Pipintahan pa yan double lane. Yung mga side lane, yung gitna, wala pang mga pintura at walang mga signage. May signage yan 'di ba? Yung mga stop, yung mga signage na turn left. Anong tawag doon? Intersection ahead. Merong mga ganun, 'di ba? Example lang yan sa mga signage. I'm not so very particular about, no, hindi tayo expert diyan. Pero ito mga signage na ito, nakakatulong ito sa mga drivers. Dahil anong tawag diyan? Marami na pong research na kapag walang mga signage po, marami po talaga mga nadidisgrasya diyan. Okay? Yung road anong tawag doon? Yun, yung parang letter S yung merong mga ganyang mga signage. Okay? So, wala pa at imagine wala pang ilaw. Di nakakabahala talaga ang mga street lightings wala. So, halatang halata na pinipilit itong buksan para magpasikat. Members of the DCRPAMB also asked DPWH why segment B be opened despite being unfinished. No proper answer was given. So tinanong ngayon ng administrasyong Davao ni Mayor Baste, bakit niyo pinipilit itong i-open? Hindi naman sila nagsalita. Walang proper na sagot ang binigay dito. Mas lalo nagalit si Baste Duterte dito. Sabi niya, the integrity and safety of public roads must not compromise simply because deadline has been carelessly set. Dahil sa mga deadline, pinipilit nila, di ba? Hindi dapat ganun. Ang priority natin, yung safety ng mga drivers, safety ng mga yung mga dadaan dito. Kasi ang pinipilit nila, ang pangalan na kulang na lang, lagyan ng pangalan ng Marcos yung daanan Pasikat Given this premature opening, we remind the public to anticipate possible traffic congestion in the area. To DPWH, ito yung mensahe ni Mayor sa DPWH. Should anything happen to the Davaoenos in that area because of inadequate street lights and safety measures, that is on you and your stupidity. Ayan, natamaan kayo. Kung pipilitin nyo ito at merong mga madidisgrasya, dahil yan sa mga kastupidito ninyo sa pasikat ninyo. I asked DPWH, do you still know how to do your job? Under whose authority was decision made to open this unfinished coastal segment? Nagtatanong ngayon si Mayor Baste Duterte sa DPWH dyan, sino ang nag-utos? Bakit yan i-open yung unfinished na coastal road na delikado? Remember the faces of the people who were present and announced this premature opening. President Bongbong Marcos, Anton Lagdameo, Leo Magno, and Vince Dizon. Kayo yung mga pasaway na pasikat. There are individuals who appear more concerned with making themselves look good
than with ensuring the safety of the Dabawenyos. Imagine that one, pansarili na namang interest. Kasi kapag i-open nila ito, sikat na naman sila. Wala silang pakialam kahit madisgrasya ang mga taga Davao dyan na mga dadaan. Basta sikat lang sila. Di ba? Ganyan po. Ha? Ganyan po tayo ginurgor ng administrasyong Marcos sa kaputahan nila. If they insist on opening it today, let them be because the president behaves like a child. Sebastian Z. Duterte. Totoo naman eh. Parang bata naman itong si Bongbong Marcos kasi. Di ba? Kaya kawawa tayo. Comment kayo ha. Mag-comment kayo. Anong masasabi nyo dito sa ka-irresponsable ng administrasyong Marcos? Tama ba ito na ginawa ng Marcos administration? Pinipilit na buksan itong coastal road na ito kahit dangerous, hindi pa safety, dahil magpasikat lang sila? Comment kayo dyan ha. Ilatag nyo inyong argumento. At heto, ano kaya ang reaction ng taong bayan dito? Binalita ito ng GMA News 5 minutes ago. 40 million isinauli ng dating opisyal ng DPWH sa DOH. Ayan. Binalik ni dating DPWH NCR Regional Director Engineer Gerard Opolencia ngayong araw, December 16. Ngayon, sa DOJ ang mahigit kumulang 40 million na kanyang idineklarang kinita mula sa mga illegal umanong proyekto. Isinauli na raw. Ayon sa DOJ, hindi lang ito ang ibinabalik niyang pera at may susunod pa na darating para mabuo ang 150 milyong kinita niya. So ang tanong, dahil ba isinauli itong 40 million, hindi na ba siya makukulong? Di ba? Oh. Yan ang malaking tanong. Merong nagnakaw ng 40 million sa kaba ng bayan through these projects. Di ba? Oh, ang nanakaw niya 40 million. Ang tanong, isasauli niya ang 40 million, hindi na ba siya makukulong? Oh. 'Di ba? Yan ang malaking tanong. Kasi baka may kondisyon. Yan ang tanong naming taong bayan. Dahil ba isinauli niya, hindi niyo na ito ikukulong o bababa ang sentensya niya. Kasi kung ako yung papipiliin, dapat pa rin kung ano ang kasalanan niya dito, hindi mababawasan, dapat ikulong. If nagnakaw ka ng 40 million pesos at yang ninakaw mong 40 million pesos ay, let us say, may kung mahatulan siyang guilty, kung ang 40 million ay katumbas ng life sentence talaga. Kahit pa isasauli mo yung 40 million, kung ako ang iisip, in my opinion, talagang life sentence kahit isinauli mo pa. Alam mo ba kung bakit? Kasi itong mga taong ito, unang-una, hindi natin alam na dati nang ginagawa nila ito. Baka nga hindi lang 40 million ang ninakaw nila. 'Di ba? Bakit confident sila ngayon na isa sa uli yung 40 million na yan? Baka marami nang ninakaw. Ano ko lang yan analysis ko lang yan. Pangalawa, ang kawatan will always be a kawatan. Sa tingin mo, kapag isa sa uli na yung mga ninakaw niya, sa tingin mo hindi na siya magnanakaw? Sa tingin mo hindi na siya uulit? Kayong humusga sa mga audience ko dito sa Donmar TV. 'Di ba? So, sa mga balitang ganito, huwag nyo kaming utuhin. Huwag nyo kaming utuhin. Ako po'y naniniwala na hanggat si Bongbong Marcos ay hindi mapatalsik bilang presidente, ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi hihinto. Yun lang. Comment, react kayo. Ano ang solusyon
sa korupsyon ng Pilipinas. Tama ba na patalsikin si BBM? Yan ba ang tanging solusyon? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yung reaksyon ninyo dyan. Okay? At heto, pakinggan natin ang anak ni Attorney Panelo yata ito kasi Panelo yun. Attorney Panelo. Siya po ay nagsalita po patungkol po sa mga critics ni VP Sara na itong impeachment trial na gusto nilang ituloy ay isa itong mga racket ng mga kalaban ni VP Sara. Ito, panoorin at pakinggan natin. Bago mag-file ng impeachment, araw-arawin nila si VP Sara. Tapos, tsaka nila i-file yung impeachment complaint para maka-gather ng suporta. Pero, hindi na bago to sa mga Pilipino eh. Alam na nila yung nangyayari, hindi na sila magpapaloko sa mga ganitong style. Nasubukan na ng Imagine ninyo, di ba? Sa sobrang daming paninira ni VP Sara, bakit hanggang ngayon malakas pa rin ang ratings ni VP Sara? That only shows na wala na pong naniniwala sa mga paninira nila. Kahit batuhin nyo pa ng batuhin, may bag, itong pinaka-latest nila may bagman di umano itong si VP Sara. Wala nang naniniwala. ng Pilipinas yung style ng pamamalakad noon under kay President Noynoy Aquino, tapos ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So alam na nila kung sino yung tunay na nagsisilbi sa bayan at sino yung nagpapanggap lang. So hindi dito makakaapekto doon sa mga sumusuporta kay VP Sara. Noong 2016, tatay nyo po, yung abogado, same din na issue dito. Sabi niya tatay ang abogado. So I think si Attorney Salvador Panelo, anak ito. Yung pag gusto nilang buksan, ito nga pong mga bank accounts ni former President, then Mayor Rodrigo Duterte po. Nakikita nyo po ba? Kasi ang nag-aakusa din doon is si dating Senador Trillanes. So nakikita nyo po ba na same script yung kanilang ginamit din po rito this time sa kanyang anak? Oo, mukhang gano'n na nga. Which medyo katakataka din kasi alam kinakana noon, di ba? Ngayon. Pero yung grupong yan, ganyan talaga sila maglaro. Yung kahit kay Justice Corona pa noon, ang nangyari doon is pinalabas nila na malalaki yung mga deposito or yung mga laman ng bank accounts ni Justice Corona, pero ang totoo doon, ang ginawa nila doon is yung pagpasok at paglabas ng pera sa bank account ni Justice Corona, inad nila lahat. Yung labas at pasok, inad nila lahat. Instead na pag pumasok, mababawasan paglalabas, ginawa nila, inad nila lahat. Kaya lumobo tuloy yung amounts. Kaya nagmukha tuloy na may tinatago si Justice Corona or may ninakaw siya o anuman. Tapos yun. Actually kawawa nga yun si Justice Corona, di ba? Namatay yun na may lungkot sa damdamin. Kasi ano yun inaatake yun ng mga dilawan si Justice Corona. Kasi alam naman natin ang nangyari doon. Hindi po nagugustuhan ni President Noynoy at that time ang desisyon ni Justice Corona. Yun ang totoo. Di ba? Tapos si Justice Corona pa ang kontrabida at that time. Na kung tutuusin, si Justice Corona nga yung hero at that time kasi ipinaglaban niya. Hindi siya halik-puwet ni Pinoy. Di ba? Ganon din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kahit ata kay Vice President Binay noon, ganyan din ang ginawa nila. So, baka kaya, kasi trademark nila yan kaya nila sinusubukan ulit. Baka sakaling gumana. Trademark. And if ever po na gumalaw dito, umaksyon ang ombudsman po, kumbaga magdudulot ba ito ng krisis po, lalo na sa legal? Yan kasi ang hinihintay
Okay? Ang hinihintay ngayon si Ombudsman Rimulya. Ano ang gagawin ni Rimulya dito sa reklamo nila ni Magno at itong si Paring Bangag patungkol po dyan sa plunder, malversation, etc. Oh. Kasi kung dito natin malalaman kung itong si Rimulya ay bias o hindi. Kasi kahit bali-baliktarin mo yung reklamo nila Magno at si Paring Bangag, wala. Wala silang ebidensya. Wala silang ebidensya na nagpapatunay na merong pumasok na pera, ha, sa galing sa gobyerno papunta sa bangko ni BP Sara. Wala silang mapapatunayan na meron pong ginasta si BP Sara na mga ari-arian o kung ano man na galing po sa gobyerno. Wala. Tingnan lang natin itong galawan ni Rimulya. Tapos, heto pa ngayon, patungkol po dyan sa self-proclaimed bagman ni BP Sara di umano. Tingnan lang natin kung ano ang reaksyon ng ombudsman dito na bangag rin. System po natin. Hindi naman kasi I'm sure kung kunyari kung hindi sinunod ni Ombudsman Remulla yung prevailing jurisprudence on inspections of bank accounts of the Ombudsman na sinasabing kailangan may kaso muna. Hindi pwedeng preliminary investigation lamang sa Ombudsman, kundi actual case filed in court bago makapag-utos yung Ombudsman na magbukas ng bank accounts. I'm sure yung mga abogado ni BP Sara tatakbo yan sa Supreme pigilan itong paglabag sa batas na to. Opo. Sa nakikita nyo po ba, meron kayong nakikita bang double standard sa pag-appreciate po, lalo na sa ating gobyerno, lalo na sa mga kritiko ng dating administrasyon, doon sa pag-appreciate sa pahayag ni Madriaga naman at nitong si dating congressman Zaldico po, attorney, kasi kapwa sila naglahad ng may mga revelasyon dito sa panig po ni Congressman Zaldico. Meron siyang mga ipinapakitang mga resibo, and in fact, siya rin po yung pinuno dito po sa talagang nangangalaga sa pera ng taong bayan or nangangasiwa or nangunguna sa pagbabudget po, no? And kaibahan naman siguro dito kay Madriaga, meron siyang sinumpaang salaysay na yun naman yung hinihingi dito kay Congressman Zaldico. Pero yung pag-appreciate kung yung ano yung binibigyan ng bigat ngayon, nahahype ngayon po itong dalawa po, attorney, ano po sa pananaw niyo po? Wala pa naman ata kasing wala pang ina-appreciate or hindi pa actually tinitignan yung mga alegasyon ni Zaldico kasi nga Facebook video lang siya, hindi siya affidavit. Ito namang kay Madriaga, affidavit siya pero hindi pa naman ata siya fina-file kung saan. Kumbaga, press release pa lang ito. Pasabog na pinuna din natin kasi napaka-coincidental naman a few days before Correct. the plunder complaint, ilalabas itong affidavit ni Madriaga. So, Yeah, actually, yan nga ang ipinagtataka ko rin eh. At sa lahat ng mga political analyst, bakit sinabay ito sa pagreklamo nila Magno at itong si Paring Bangag na ipinakita talaga nila no in front of the media na limpak-limpak na papel ang reklamo ni BP Sara, parang para magmukha talagang may kasalanan si BP Sara. Tapos sumulpot itong self-proclaimed bagman, di ba? Akala siguro nila itong magnitude na ginawa nila ay kakagatin ito ng taong bayan. Pero sad to say, ang taong bayan hindi po kumagat sa issue. Di ba? Mas kinagat pa yung kay Zaldico eh. But why? Oh, yan ang tanong. Kasi si Zaldico ay dating kaalyado ng Marcos administration. Hindi siyempre maniniwala ka doon. Eh yung ngayon, hindi mo mapapaniwala dahil
Sino si Cielo Magno at yung Paring Bangag, mga kalaban, mga dilawan, mga dating kalaban ng mga Duterte. So, hindi talaga mapaniwalaan sila yung mga galaw nila. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano masasabi nyo? Nakakatawa ba itong mga ginagawa nila Cielo Magno? Itong Paring Bangag? Halatang halata na ba sila? I-comment ha ang inyong opinion sa comment section. Kung sa tingin ninyo ito ay propaganda, maglatag kayo ng inyong opinion. Okay? Guys, paki-like at saka paki-share itong ating vlog ngayon, no? Para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam. And sa mga first time sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Libre ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Ha? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.